Eto na si Eagleman. Tatalo na si Eagleman. Wahaha! Pare, talo na. Take off, take off. Tinaas ni Steve ang dalawang kamay sa ere at pagkatapos ay nagbaw sa harap ng mga kaibigan. Sa isang iglap, tumalon siya at nabalutan ng malamig na tubig. Sa isang maliit na talon na may natural form pool sila nagkakasayahan. Isang barkadang walang alam kundi mag-good time. Nagpakitang gilas pa si Steve. Tiniklop niya ang kanyang tuhod at sumerko sa ere habang tumatalon papunta sa tubig, kantsawan at hiyawan. Ang maririnig sa paligid pagbulusok ng binata. Ang mini pool na iyon, mga 2 di pa lang ang laki, at may lalim na 20 talampakan. Agad inangat ni Steve ang kalahati ng katawan sa tubig, sabay hagod pataas sa basang buhok na tumabing sa mukha. Palakpakan ng mga kabarkada niya sa kanyang pag-ahon. Maya-maya pa'y nagsisunuran din ang mga ilan. Talon is splash, talon is splash. 5 silang magkakaibigan sa universidad na pinapasukan. Bago matapos ang sem break, nagpunta sila kasama ang kanikanyang nobya sa Sagada para makaranas ng outdoor adventure. Aksidente lang ang pagpunta nila sa maliit na waterfalls na ito. Balak talaga nilang puntahan ang Lake Danum at doon maligo. Kaya lang nang puntahan nila ang rice terraces ng Sagada, ay natanaw nila ang maliit na waterfalls mula doon. Nabighanin sila sa ganda nito. Nagdesisyon silang doon na magpiknik at maligo. Kung gaano kahusay na swimmer si Steve, siya namang ikinabokya ng paglangoy ng kanyang girlfriend na si Karina. Kontento na lang itong magtampisaw sa ilog sa malapit na waterfalls. Umahon na si Steve para pumapak ng baon nilang barbecue. Pagkuha nila ng stick, nakita niyang nilapitan ng 2 barkada niyang lalaki si Karina. Para silang mga wrestlers sa TV. Pinuhat nila si Karina para ihagis sa pool. Uy, mga ungas, huwag niyong takutin yan ng girlfriend ko. Baka mamaya umiyak yan. Nagpupamiglas si Karina pero ayaw siyang bitawan ng dalawa. Palibhasa matalagal na rin yung kabarkada ang mga ito. Kaya walang pakundangan niyang kung pikunin siya. 1, 2, 3. Sabay hagis sa kanya sa tubig. Hiyaw ng hiyaw si Karina habang pilit lumalangoy para hindi siya lumubog. Mga bruho kayo. Iahon niyo ko rito. Paluloy pa rin siya sa pagkawag habang pinagtatawanan ng iba. Maya-maya may nag-aapoy na kamay na humatak sa binti niya at hinihila siya pa ilalim. Sumagitsit ang 1,000 kaba sa dibdib ni Steve. Nag-iba ang ekspresyon sa mukha ni Karina. Tumalon agad siya sa pool para iligtas ang nobya matapos itong lumubog. Pare, tawag ka na ni Boss Bobby. May bago kang assignment. Muntik malaglag si nakauupo ang swivel chair si Steve matapos itong tapikin ng malakas sa likod ni Conrad. Ang pinakamakulit pero isa sa pinakamagaling na photographer ng Skylark Advertising. Tiyong nakan, lakas ng tama nito. Siya punta na ko kay Bossing. Hablot ang isang kahan ng yosi at sukbit sa balikat ang pinakamahal na SLR digital camera. Nagmadali si Steve papunta sa opisina ng kanyang boss. Pagbukas niya ng pintuan, bumulaga agad sa kanyang tambak na portfolio sa mesa nito habang ang boss niya ay abalang-abala sa pag-uusap sa telepono at pakumpas-kumpas pa ang kaliwang kamay na may tangang tabako. Excuse me, Mr. Protasio. Mag-set na lang tayo ng meeting bukas. Patatawagin ko sa iyo ang sekretarya ko. Okay, bye. Oh, Steve, buti naman at nandito ka na. I have an assignment for you. Sagada. Take pictures of the tourist spots there. Bring your team with you. Bukas ang alis. We need photos of for Mr. Portasio's calendar. Nagpadala ako ng ibang team sa Palawan, Bohol at Cagayan de Oro. Kayo rin na Conrad ang gusto kong gumawa nitong sa Sagada. Was naman, bakit hindi na lang kami ang pinalangoy nyo sa Palawan? Gusto pa man din namin mag-scuba diving doon. May reklamo ka? Wala po, boss. Areglado. Alis na po kami bukas. Good. Handa na ang budget nyo para sa trip na yun. Coordinate with the secretary. Agad nagtungo sa cubicle ng secretary si Steve at kinuha ang nakalaang budget para sa naturang trip. Maya-may pinulong nito ang teammates na sina Conrad, Aaron, Luzbeth, Marie at Bert. Oy people, siguro naman alam ninyo na bukas na ang alis natin papuntang Sagada. 1 linggo tayo dun. Maghanda kayo ng mga damit pangharabas, tsinelas at rubber shoes. Mahaba ang biyahe. Mari magdala ka ng Bonamin at saka plastic pa. Baka magsuka na naman. Magdala ka rin ng 20 rolyo ng ASA 400 plus. Kung nadalhin mo yung 2 nating manual SLR camera. Ako na ang bahala sa digicam. Aaron, wag mong kalimutan yung 2 tripod at insulator. Luzbeth, as usual, ikaw ang magbabudget ng pera natin. Bert, magdala ka ng maraming pagkain sa kamapa ng Sagada. Kita-kits na lang bukas sa Victory Liner, 10 p.m.
Ang bibigat ng dala natin. Wala man lang tayong sasakyan. Reklamong tanong ni Conrad. Sira ka pala eh. Kita mong mahirap bumiyahe papunta ron tapos gusto mong magdala ng sasakyan. Sinong magmamaneho? Si Mang Ambo. Gusto mong atakihin sa puso yun sa sobrang pagod. Ha ha ha, wala ka kon. Nasupla ka na naman. Tama na yan, Bert. Sige, see you all tomorrow. Matapos ang meeting, nagpuslita ng anim pauwi sa kanilang bahay. Pagdating sa bahay, agad ibinalita ni Steve sa asawang si Karina ang pagpunta sa Sagada. Babalik ka pala roon. After 10 years, ngayon ka lang ulit naalala ang Sagada. Karina, sama ka bukas. Sige na, mahal. 5 days kami doon. Mamimiss kita eh. Hay nako, Esteban. Gumana naman yung kakornihan mo. You know very well. Wala na akong balak bumalik sa Sagada pagkatapos ng nangyari sa akin noon. Pero 10 years na yun. Wala nang siya at Jopet na gagawa sa'yo ng kalokohan. At syempre di ko papayagang may mangyaring masama sa'yo, mahal. Alam mong hindi yung ginawa ni Sean at Jopet ang tinutukoy ko. I will never forget the experience. Ahadar lalo na yung nangyari sa akin sa waterfalls kung saan ako hinagas ng 2 kumag na yun. Year 2006 na. Hindi na uso yun. Hindi na mauulit yun, mahal. I said no. Kayo na lang ang pumunta roon. Okay? Victory Liner. 10:00 ng gabi. Pagsakay sa bus, nakahinga ng maluwag si Steve. Excited siya sa biyaheng ito. Ang totoo, noon pa niyang gustong bumalik doon pero wala nga lang panahon dahil sa trabaho. Napangiti si Steve habang pinaplano sa utak ang pagpunta sa maliit na talon. Pagkatapos nilang kunan ang retrato ang Ikaw Valley at Hanging Coffins, yayayain niya ang teammate sa maliit na talong malapit sa rice terraces ng Sagada. Gusto niya na ulit maranasang maligo sa natural formed swimming pool doon. Magdadive siya ulit. Natuldo ka ng pagmumuni-muni ni Steve nang may tumampal sa kanyang balikat. Bus ticket. Baguio, 5 ng umaga. Pagdating sa Baguio, pagbaba na pa lang ng bus, 3 lalaki agad ang kumuyog sa kanila. Inalok sila ng iba't ibang travelers na po pwedeng puntahan or tuluyan sa Baguio. Magalang na tinanggahan ng grupo ang mga ito. Sa halip tinanong nila ang information booth kung saan sila mismo ibinaba ng bus ang biyahe patungong Sagada. Sumakay ng FX ang anim at nagpababa sa tinatawag na Slaughterhouse kung nasaan ang bus station papuntang Sagada. Lahat naman sila cowboy, kaya hindi nila alintana kung ordinary bus ang sasakyan nila. Sagada, 1:00 ng hapon. Sa kabuuan, inabot ng 12 oras ang biyahe kaya pagsayad sa Sagada, masakit at parang binugbog ang buong katawan nila. Agad na naghanap ng matutuloy ng anim. Mahal ang upa sa mga inn. Buti na lang at may makitang medyo more si Steve. Sa halagang 150 kada isang araw, tiyak nakakasya ang budget nila. O gusto niyo bang maglibot agad pagkababa ng gamit? Prekain muna tayo. Mukhang namumutla na si Aaron sa gutom. Sige, gusto kong tingpan ng pagkain dito. Next time na lang tayo magdildil ng dilata. Pagkakain umang pinuntahan ni Steve ang Calvary Hills, isang burol kung saan nakatundos ang isang higanting kahoy na cross. Bago makarating doon, madadaanan muna ang simbahan ng Sagada, pati ang sementeryong matatagpuan paakyat ng bundok. Ito rin ang daraanan papuntang Echo Valley kung saan sila nakaschedule mag-pictorial bukas. Nag-set up na sina Conrad, Aaron at Steve ng mga kagamitan nila para kunan ng litrato ang Calvary Hills. Pagkatapos inuwi ng grupo ang ilang kagamitan, ay dinala lang ang waterproof digital cam papuntang sa Maging Cave. Gamit ang high-end digital cam, nagawa nilang kuhanan ng magandang litrato ang loob nito. Pagkalabas nila sa kuweba, putik-putik at basang-basa ang grupo dahil na rin sa hirap ng pagagalugad sa kuweba. Buti na lang at waterproof ang mga camera pati ang bag na lalagyan ng mga ito, kaya walang nangyayaring masama sa mga kuha nila. Nang mapagod sa paglilibot, umuwi na ang grupo para magpahinga. 10:00 ng gabi ang curfew sa Sagada, kaya hindi na sila nakagala. Matapos maligo at kumain, nagkwentuhan na lang sila. Sa wakas mga chong, after 10 years ngayon lang ulit ako nakatapak dito. Sayang at di ko kasama si Mrs. Excited na bulala si Steve. Ako naman first time kong nagpunta dito. Susme. Naluka ako sa Sumaging Cave. Marteng pinaikot pa ni Marie ang mata habang sinasabi ito. Maliban kay Marie, nakapunta na ang lahat sa Sagada. Pero aminado silang napakaganda ng Sagada, kaya hindi nila mapigilang mamangha pa rin kahit halos kabisado na nila ang lugar na ito. Nakapunta na ba kayo sa Bokong, yung maliit na falls malapit sa rice terraces? Pagkatapos ng pictorial bukas, picnic tayo doon mga tol. Last time I went there, kasama ko si Karina, pati mga tropa ko ng college. Muntik pa ang malunod si Karina. Pero the place is really amazing. Misteryoso din kaya I am dying to get there again. Ano guys, punta tayo. Sige ba, dala tayo ng gin at San Miguel. Doon na rin tayo mag-inuman. Sunog atay ka talaga, Bert. Sabay irap ni Luzbeth.
May spare pa bang film? Mag-picture taking tayo dun para naman may souvenir tayong anim. Puro na lang trabaho ang kuha natin eh. Hindi natin pwedeng ubusin ang film rolls natin, Marie. Don't worry, milyon pa ang space ng digicams natin. Yun na lang ang gamitin. Si Conrad at ako ang kukuha. Pagpapalubag loob ni Steve kay Marie. Sabik na naghanda para sa kanilang picnic ang grupo ni Steve. Sa wakas natapos na rin nila ang pictorials. Lahat ng tourist spots sa Sagada nakunan na nila ng litrato, maliban sa maliit na talon na ipinagmamalaki ni Steve. Talagang inireserba nilang naturang talon para sa kanilang pansamantala at pansariling kasiyahan. Maaga palang binaybay na nila ang daan patungo sa rice terraces. Tumaan sila sa hilera ng mga bahay sa likod ng karatulang Rock Valley at tinunto ng shortcut papunta sa rice terraces. Simentado ang daan papunta rito. Tanaw mula rito pati ang irrigation system na animoy waterfalls mula sa kalayuan. Pagbaba ng hagdan, nagtiyaga silang maglakad sa mga pilapil na mamasama-sa pasanhin ng malakas na ulan nang nakaraang gabi para lang mabilis na makarating sa target nilang lokasyon. Pinaybay din nila ang ilog na umaagos patungo roon. Pagdating sa kanilang destinasyon, tuwang-tuwa ang anim lalong-lalo na si Marie. Para sa kanya paraiso ang lugar na ito. Bukod sa kanilang anim may ilang mga tao din doon na naliligo at nagpipiknik. Wow, sarap maligo. Di katulad doon sa Samiging Kig. Nakakatakot. Huwag ka Marie, malalim yan. 20 feet ang lalim yan ayon sa mga taga rito. Okay lang, marunong naman akong lumangoy. Para mga batang nagtampisaw sa tubig sina Luzbeth at Marie. Nagunahan din sa pagtalon mula sa tuktok ng waterfalls sina Bert at Ryan. Agad na hinanda ni Steve at Conrad ang mga dala nilang mga kamera. Dala-dala rin ni Conrad ang many underwater digital cam niya, kaya naisip niyang pagkatapos bakapan si Steve ay sisisip siya sa pool para kunin ng retrato ang mga tatalon sa waterfalls. Tinitiempohan ni Steve ang pagtalon ni Aaron mula sa tuktok ng waterfalls. Gusto niya kasing makuna ng eksaktong pagbagsak ng mga ito sa tubig. Sinipit na niya sa LCD ng camera ang frame na nakukunan. Nakita niyang naghanda sa pagtalon si Aaron. Nag-zoom na si Steve para malinaw ang kuha niya dito. Eksaktong pagtalon nito. Ayos, eksakto pag-freeze ng retrato sa frame ng LCD. Namalikmata si Steve. Kuhang-kuha sa frame na may kasabay sa pagtalon si Aaron na taong nakaputi pero medyo malabang ang itsura nito sa LCD. Imposible. Mag-isa lang tumalon si Aaron. Paano? Kabarong hinanda ulit ni Steve ang camera. Nakita niya si Bert naman ang susunod na tatalon. Eksaktong pagtalon ni Bert, nakuna niya ito. Nag-freeze sa frame ng LCD ang retrato. Muntik niyang mabitawan ng camera. Malino na nakuna nito ang figura ng babaeng kasabay tumalon ni Aaron sa tubig. Kinilabutan si Steve para kasing nakatingin ng misteryosang babae sa direksyon niya. Paano nangyari ito? Multo ba ito o naghahalusinate lang ako? Tinataga ni Steve ang dibdib at sinimulang kumuha ulit ng panibagong litrato. Kailangan niyang makasiguro na hindi siya namamalikmata lang. Sa pagkakataong ito, sumilip siya sa viewfinder ng camera para matiyak na ang susunod na tatalon ay mula sa tuktok ay nag-iisa lang. Hindi siyang tipo ng tao na madaling matakot. Tiyempong pagtalon na ng laking sumunod kay Bert, pinindot ni Steve ang shutter ng camera. Gulat na napaupo siya ng imbis na makita ang kanyang dapat kunin ng litrato. May sumulpot na pupulang mata sa viewfinder ng camera niya. Agad tinignan ni Steve ang LCD ng digicam. Hindi na niya mapigilang pagsigaw. Napatingin kay Steve ang apat na kasama pati na ang ibang mga naliligo sa talon. Dali-daling lumapit ang mga ito. Nakasabit sa likod ni Steve ang digicam habang nakatakip ang dalawang kamay nito sa mga mata. Para bang nabulag siya. Bakit anong nangyari sa'yo? Bakas ang pag-alala sa mukha ni Luzbeth nang makita namumutla si Steve. Ang camera, tingnan niyo ang LCD ng camera. Pautal-utal na bigkas ni Steve. Kinuha ni Bert sa leg ni Steve ang digicam. Pagtingin niya sa LCD nito, laking gulat niya nang makita ang larawan ng isang babae nag-aapoy sa galit ang mga mata na animoy nakatutok ang tingin sa kung sino man ang may hawak ng digicam. Samantala walang kaalam-alam sa pangyayari si Conrad. Suot ang goggles, sumisid siya sa pool para kumuha ng litrato ng mga tumatalon gamit ang kanyang mini underwater digital cam. Una niyang nakuna ng litrato si Aaron. Pigil hininga at tawa ang ginawa niya dahil sa masagwa nitong itsura pagbulusok ng tubig. Umangat kasi ang short nito at nakita ang Bert. Ganda nito, pag naiprint. Pumaitas na muna siya saglit para punuin ng hangin ng dibdib. Sumisid ulit siya. Saktong bumulusok si Bert. Pinitik ni Conrad ang camera. Isang babae ang sumulpot sa harap niya. Dinakma ng takot si Conrad. Nagpapadyak siya paitas para makalayo sa babae. Ngunit bago siya tuloy yung makaahon, binaltak nito ang isa niyang binti. Nagpupumigla si Conrad at pilit tinakasan ng babae. Ngumiti lang ito at hinatak siya pa ibaba, padilim at palalim.
Pinagkakaguluhan ng mga tao sa Steve pati ang mga kuha nito sa Digicam. May hinimatay pang isang babae mula sa ibang grupo matapos makita ang larawan ng babaeng nanlilisik ang mata. Isang matandang lalaking tubong sagada ang kumausap kina Bert. Sinabi nitong kilala niyang babaeng nakunan sa litrato. Ngayon lang ulit nagparamdam ng ganitong katindi ang kaluluwa ni Noemi. Batay sa litrato, pakiramdam ko galit na galit siya sa kamerang kip-kip ng kasama niyo. Manong sino ba yung Noeming yun? Bakit dito pa siya sa waterfalls nagpapakita? Hindi nakatiis na tanong ni Lisbeth. 20 taon na ang nakakaraan ng mamatay dito mismo sa talo na ito si Noemi. Taga rito rin siya tulad ko. Napakabait ng batang yan. Madalas akong hatda ng inihaw na talong sa bukid kapag namimitas silang magkakapatid. Magalang din at palabati sa mga matatandang nararaanan niyang nagtatanim sa bukid. Paborito niyang lugar ito dahil maaliwalas at presko. Madalas siyang maglaro at maligo. Tanda-tanda ko pagaling ako sa pagtatabas ng mga kahoy sa kabilang baryo. Mula sa Pilapil Tanaw ang talon, nakita ko may grupo ng mga taga Maynila ang napadpa dito. Naligo at nag-inuman sila. Kasalukuyan noong nagtatampisaw dyan sa may ilig si Noemi at ang bunso niyang kapatid. Pinagtripan ng mga lasing ang magkapatid. Hinila nila si Noemi papunta sa tuktok ng talon at itinulak ito pabagsak sa tubig. Marahil sa sobrang takot na pulikat at hindi nakalangoy ang pobreng bata. Hindi na ito lumutang matapos nun. Samantalang ang bunso nitong kapatid ay init siya naman doon sa tubig. Sinubukan kong iligtas ang magkapatid, ngunit huli na ang lahat. Inilahad ko ang insidente sa hepe namin, pero walang nangyaring kaso ng magkapatid. Matapos magkwento ang lalaki sakalang naalala ng 5 si Conrad. Steve si Conrad, kanina ko pa siya hindi nakakita. Naalarma si Marie. Kaya nasabi niya sa akin, palinga-linga si Steve, kukuha raw siya ng underwater pictures na Bert. Shit! Agad tumalon sa pool si Steve. Sunundan siya ng Bert at Aaron. Sisi doon, sisi dito ang ginawa ng tatlo para hanapin si Conrad. Samantalang naghanap naman sina Lisbeth at Marina sa may pilapil dahil baka nagliwalil lang ito. Halos 30 minuto na silang naghahanap pero wala silang nakitang Conrad. Sa pagod sa paghahanap, umahon na ang tatlo sa pool. Iyak na nang iyak sina Lisbeth at Marie. Tumulong na sa kanilang mga taong naroon para hanapin si Conrad pero bigo silang lahat. Nasa bunutan naman ni Steve ang buhok sa pagkaaburido. Noon niya napansin ng isang mapulang bagay na lumutang sa tubig. Camera. Pula ang rubber case ng underwater camera rin Conrad. Tinanggal ito sa casing ni Steve at agad binuksan ang LCD nito. Puro retrato nila Bert ang nandun. Pagdating sa huling retrato, namutla si Steve. Larawan ng isang batang babae na nakangiti ang kanyang nakita. Ito marahil ng kapatid ni Grace. Steve, natagpuan na si Conrad. Tumakbo siya palapit kina Bert. Binibigyan ni Aaron ng first aid ng walang malay na si Conrad. Natagpuan ito ng isa sa mga taga-guron tumulong sa kanila sa pagsisid sa pool. Nagkamali na ito matapos may bugang na lagok na tubig. Nang tuluyang mahimasmasan, paring may batang babae sa ilalim ng tubig. Hinila ako pa ilalim. Ayaw niya akong pakaulan. Matapos magsalita, hinimatay ulit ito. Pagbalik sa Maynila, agad pinadevelop ni Steve ang mga negative ng SLR camera nila at pinaprint ang mga retrato nila nasa Digicam. Pagkakuha sa mga print, takang-takang anim sa naging resulta. Wala ni isang retrato ang magkapatid na multo ang nabuo sa mga kuha ni Steve at Conrad. Parang mga normal na larawan ang lumabas sa prints. Wala ni anumang bakas ng kababalaghan ang makikita sa mga ito. Nagpa siya ang grupo na ilihim na lang ang misteryosong naganap sa sagada. Samantalang si Steve, hindi pa rin matahimik sapagkat ang nangyari kay Conrad